Ayan po mga kapitay, isa po magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, good news mga kapita. Meron pa pong pag-asa po yung petition po ng minority bloc sa pangunguna po mga kapita ni Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema po. Kung maalala po ninyo, nag-petition po ito kung si Senator Alan sa SC para ideklara po mga kapita yung June 3 na session ng bagong majority ngayon, mga kabida, na unconstitutional at invalid. Alright? And since after na nag-file po itong si Senator Alan po ng petition sa SC, at nangyari po yung paglipat po ni Senator Joel, mga kabida, na nagbigay po sa kanila ng 13 dito po sa bagong majority. So, ang tingin po ng ilang mga legal experts po doon, moot an academic na po. Posibleng hindi na po de-decision po ito kung Korte Suprema po dito, mga kabida. Pero dito sa ginawa po ngayon ng minority bloc, alright, nag-file po sila ng petition po sa SC para desisyonan po ng SC yung naunang petition po ng minority bloc, mga kabida. Ang mas maganda po dito, in-expand po ng minority, yung kanila hong prayer, mga kabida. Okay? Di ba nung una, yung prayer po nila is to declare the June 3 na invalid at unconstitutional po, mga kabida. This time, dinagdagan po nila ito. Okay? Na kung saan pwede hong magdesisyon din ang Korte Suprema patungkol ho sa threshold. Okay? Doon ho sa impeachment trial po ni Sara Duterte, particular na po yung conviction, mga kabida, and even acquittal. Okay? Kasi pinagtatalunan ngayon, yan po sa Senado, mga kabida, lalong-lalo na po sa bagong majority, kung pwede ho nilang ibaba, ito hong threshold po, ng conviction, mga kabida, considering dalawa po sa kanilang makasamahan po ay hindi ho maaring makapag-participate po sa impeachment trial. Unang-una si Senator Jinggoy, nakulong po yon. Pangalawa po mga kabida, nagtatago din ito kung si Senator Bato de la Rosa. Okay? Kaya gusto kong linawin po mga kabida ng minority bloc, okay, kung ano ba talaga ang threshold. Okay? Kung maaari bang ika-count pa rin yung mga dalawang senador na hindi ho makapag-participate. Okay, diyan ho sa total number of the Senate members, mga kabida, kung saan po ay kukunin doon ho yung threshold. Okay? Malinaw naman po sa saligang batas, hindi naman po kailangang memorizing pa, mga kabida. Okay? Yung nakalagay po sa saligang batas na 2/3 of all members of the Senate, ang maaring gamitin bilang threshold dun ho sa conviction, mga kabida, okay, sa isang impeachable official katulad na lang po ni Vice President Sara Duterte. Okay? So dito, sa ginawa po ng minority bloc, may pag-asa pa po na magdesisyon po ang SC for 2 points. Okay? Again, una, yung validity and constitutionality po noong June 3 na session at election po ng bagong mga opisyal po ng Senado, mga kabida. At ito hong pagdeklara po ng SC, mga kabida, kung ilan ba talaga ang threshold after nakulong ito hong si Jinggoy at saka ito hong pagkawala po ni Senator Bato de la Rosa at possible na maraming mga senador po mula sa minority bloc na posibleng makulong dahil ho sa kinakaharap na investigasyon po ngayon diyan po sa Office of the Ombudsman, po, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po ito hong article po, mga kabida, Actually, pinaikli ko to, kumbaga sinamarize ko na lang ito, mga kabida. Article po ito ng ABS-CBN, po, mga kabida. Alright? Ito, babasahin ko muna. The Senate minority led by Senator Alan Peter Cayetano has urged the Supreme Court to rule on its petition questioning the validity of the June 3, 2026 election of the new Senate leadership. The group argued that the issue remains important because the court's decision
could have a significant impact on the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. According to the minority, resolving the case will determine how the constitutional requirement of a two-thirds vote for conviction should be computed. Particular, whether absent or detained senators should still be included in the total number of the Senate members. The group also warned that leaving the issue unresolved would cast doubt on the legality of actions taken by the current Senate leadership and affect the integrity of the impeachment proceeding. Ayan. So, yun po, no? Again ha, hiniling po ngayon ng minority bloc dyan po sa Korte Suprema, mga kabida, na desisyonan yung nauna hong petisyon po nila, no? Alright? Questioning the validity and constitutionality po, ano? Doon ho sa nangyari hong special session na ipinatawag po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? At eventually, nag-elect po sila ng bagong mga leaders, including the Senate President Pro Tempore, ano, mga kabida, at yung mga members po ng mga komite at chairmanship po ng komite, ano, mga kabida. Okay? Kabilang na po dito yung pag-designate po kay Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President. Despite buhay pa po, ano, andyan pa po yung legit na Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano, no, mga kabida. Okay? So, sa madaling salita, buhay na buhay pa po yung petisyon. Okay? Hindi pa po ibinasura po, ano, ng tuluyan po ng Korte Suprema. By the way, wala hong ginawang desisyon po ng SC, ano, patungkol ho sa desisyon. Yung sinasabi ho na moot and academic na po, hanggang ano lang yun, kumbaga perception lang po yun, ano, makabida ng mga legal experts na maaring hindi po mag-desisyon po, ano, ang Korte Suprema patungkol ho doon sa petition po ni Senator Alan Peter Cayetano, considering nabuo na po yung 13 at bago na po yung leadership po, ano, ng Senate, ano, makabida. Okay? Pero para sa akin, personally, maganda po na magdesisyon ang SC for future references po, ano, mga kabila. Para hindi na po kailangang magkagulo pa ang Senado kasi meron na pong batayan eh. May jurisprudence na po, ano. Alright? For purposes of making the decision as jurisprudence, ano, mga kabila, kailangan hong magdesisyon po ang SC. Lalong-lalo na po ngayon, medyo komplikado ito hong nangyari po ngayon sa Senado, ano, mga kabida. Tama yung point ng minority bloc na kung hindi po ito desisyonan po ng SC, baka magkaroon po ito ng doubt, ano, mga kabida, yung magiging action po ng bagong majority. Lalong-lalo na po pagdating ho, mga kabida, sa botohan po, ano, sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, ano po. Kaya gusto ko ng minority na linawin po kasi may mga arrangement na eh, may mga haka-haka na po. May mga suggestions na kailangan na lang ibaba po o ibaba itong threshold, ano, para po sa conviction. Kasi malabo po makabida na makuha po nila itong 16, ano, considering sa ngayon 13 lang po sila, ano, makabida. Samantala itong minority nasa 9. Okay? Nananatili pa rin sa 9 at mas malaki ang chance po makabida na bumoto po ito for acquittal. Alright? Kaya tila natatakot itong majority na baka magiging ceremonious na lang, ano, makabida yung impeachment, pero actually ang magiging decision is acquittal, ano, makabida. Okay? Aside na buo itong minority na posibleng boboto po, ano, for acquittal, may problema din itong majority bloc, ano, dahil hindi ho sila aabot dun ho sa 16. Kulang po sila ng 3, ano, mga kabida. So, batay ho sa rules, batay po sa batas, mga kabida, kapag hindi ho umabot dun ho sa threshold na 16, okay, ang boto po ng mga judges po ng impeachment court, malinaw po, mga kabida, na automatic po, ano, na acquittal po yung magiging decision po ng impeachment court. Alright? So, good. Magandang move itong ginawa po, mga kabida, ng minority bloc. Okay? Dahil sa ganitong scenario, malalaman po, mga kabida, ng taong bayan, ano, kung ang ginawa po, mga kabida, ng
minority po, kung ang ginawa po ng bagong majority, nung nagkaroon po sila ng session na inutos po ng Pangulo noong June 3, valid ba yon o hindi, mga kabida? Despite na sinasabi po ng ilang mga legal experts na most and academic na po, mga kabida. Okay? At malalaman po natin kung kailangan bang baguhin po ang threshold. Okay? Mga kabida, kung ang mga senador na bilanggo o posibleng mabilanggo, makabida, at yung pagkawala ko ni Bato, maaari pa rin ba silang kabilang dun ho sa total number of Senate members, makabida, para kunin ito kung 2/3 for the conviction of the Vice President, makabida po. Please comment down sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell all para updated po kayong makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.